Minamahal sa oras na ito, tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hinihiling ko po mga minamahal na tayong lahat ay panandali ang tumayo, maging nasa labas, pumasok na po tayo dito sa loob. At sa oras po ito, akin na po yung binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, ating beloved brother Romeo Jose. Amen. Amen. Praise the Lord. Gabi sa ating beloved co-preacher, Brother Jeremy Domingo. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo po'y samahan at gabayin po tayo ng ating napakabait na Diyos. Amen. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, tao sa puso kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipong banal mong gawain, lalabos ang pinagpala at lingisan, higit sa pagkilos sa aming kaligitnan. Maraming salamat po, Diyos, na tunay na kasama ka namin sa pagsamba po namin sa araw na ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral pong banal mong salita. Bago po ang lahat, patawarin mo po kami. Sama kami nasa po ang nagkasala sa iyo, Diyos. Ikaw po magbigay ng karunungan sa akin, maging pagpapala po ako sa lahat ng aking puminaman na mga kapatiran. Mahal na Panginoon, ikaw po magbukas ng pangunawa ng bawat isang naririto. Maunawaan po namin ang iyong pumbalan mong kalooban sa unat dalangin ng aking puminamahal at iginagalan ng aking mga pastor, aking pong sinasaway, magawa ng kaaway pag-alinlangan. I command you cast out right now in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagbupuri, paglalawalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus at dubling paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral niniwan sa atin ng ating beloved na Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, maging sa lahat ng ating pumakasamang kapamagagawa, kapamangaral, sa lahat ng ating mga beloved elders, ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan, manudatihan, maging sa lahat ng ating mga webcast viewers, magandang hapon na po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus at tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Isaiah Kapitulo 53 at ang bersikulo po ay 3 hanggang 5. Amen. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Isaiah, kabanatang 53 at talatang 3, 4, 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. 4. Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ng tema ating tatalakayin sa araw na ito, Reflection on the Cross. Yan. Pagnilay-nilay sa makabuluhang cross. Yan. Ngayon po mga minamahal ay panahon po ng tinatawag na Kwaresma. Ano nga ba yung panahon ng Kwaresma po mga minamahal? Sabi po nila, ito po ay panahon ng pagnilay-nilay, pagsisimula sa nagawang kasalanan at pagbabago. Kaya ito po mga minamahal ay tinatawag din pong Semana Santa, na kung saan tinatawag na 7 araw na pag-alaala ng mga tao na nakatuon ang kanilang isip sa pagpapakahirap, pagpapakasakit ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Semana Santa, ito po ay mabigat na araw na kung saan ang paniniwala ng karamihan mga tao dito sa mundo po mga minamahal, ito po ay mabigat na araw na kinakailangan ng tao ay maging seryoso, na ang sabi nila po mga minamahal ay ang Diyos ay namatay, kailanman po mga minamahal ang Diyos ay hindi namamatay. Amen. Ang Diyos ay hindi naghihirap, subalit
ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. 2,000 nakakaraan, siya ay nag-anyong tao. Nung siya po ay nag-anyong tao po mga minamahal, doon po niya naranasan yung pagpapakasakit, paghihirap, inalipusta ayon sa ating nabasa po mga minamahal, siya ay nasugatan. Inarimura po mga minamahal, itinakwil. Naranasan niyo po mga minamahal bilang nasa anyong tao. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, nagkatawang tao ang ating pinakamahal na Panginoon, lamang niya po mga naranasan ang mga bagay na ito. Para anong dahilan? Bakit siya po mga naghirap? Para tayo po ay matubos sa kasalanan. Para tayo ay ligtas sa kapahamakan, sapagat hanggang ang tao ay hindi nagbabalik loob sa Diyos, sila po mga minamahal ay mapaparusahan sa tinatawag na apoy ng impyerno. Kaya nakita ng Diyos ang tao sa sanglibutan na kung hindi siya mag-aanyong tao, lahat po tayo na naririto na nilalang ng Diyos ay mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, siya po ay nag-aanyong tao, naghirap, ipinako sa krus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ang ebanghelyo natin ngayon ay puno ng paggunita at pagbubugbog, pagpaparusa, pagdanak ng dugo at ng kamatayan. Kaya sabi po ng Lucas 23 verse 33, kanilang ipinakoroon sa cross. Kaya nakita po natin po mga minamahal na siya po ay nag-anyong tao, ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus, na siya po mga minamahal ay pinahirapan. Papaano po siya ipinako, namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa panahon ng Kwaresma, umahal na araw, ang itinataas dito ay ang pag-ibig ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat na ito, ang sagot ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na susulat. Kahit na siya po mga minamahal, naranasan yung pagpapakasakit, paghihirap, pagtatakwil ng mga taong sagot po niya. Lucas 23 at ang versikulo po ay 34. Dito po sa Lucas, Kabanata 23, ang talata po 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, at sa pagbahabahagi nila ng kanyang mga suot, ay kanilang pinagsapalaranan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa kabila ng lahat na nangyari sa ating pinakamahal na Panginoon ay sa ating naman sa Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po mga minamahal, alam po ba natin na nakuha pa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kabila ng ginawa ng mga tao sa Kanya, nagawa pa niyang ipanalangin sila. Nagawa niyo pa niya po mga minamahal na siya po'y magpatawad sa mga tao. Amen. Nagawa pa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang ipagdasal ang mga tao na nagpakasakit sa Kanya o nagpahirap sa Kanya. Na ang sabi salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nakita po natin yung kasama niya nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat siya po'y nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, ang isa sa kanila, sapagkat siya po'y nagkasala sa batas. Kaya nararapat lamang na siya po ay magdusa sa pagpapako sa krus. Ngunit yung nakapako sa krus po mga minamahal na isa na katabi ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya po'y naniwala na ang kanyang katabi po mga minamahal walang ibang kundi ang Diyos na nag-anyong tao, na siya po'y naghirap sa mga bagay na iyon para ang tao iligtas, kung kaya't yung taong iyon isa sa nakapako, siya po mga minamahal sumampalatay sa ating mabay na Diyos. Kaya sabi po ng Lucas 23 verse 43, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Bakit niya nabanggit ang salitang ito? Sabagat siya po yung Diyos na nag-anyong tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang maganda sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon po mga minamahal, ang unang araw ng linggo, nung linggo pa lang po mga minamahal, nung kayo patungo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nakita po natin yung marami mga tao, may daladala silang dahon. Yun po yung tinatawag na palaspas. Amen.
Kahit puno ng kalapastanganan, puno ng kasinungalingan, dahil sa kasinungalingan, lahat ng ginamit nilang paratang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At alam po ba natin, nangyari ang mga bagay na ito sa pagpapakasakit, paghihirap ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng banal na kasulatan, Juan 19 at ang versikulo 28, nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, at puno at nag-uumapaw din po ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Kaya kung napanood po ninyo yung The Passion of Christ, inilarawan doon po mga minamahal kung gaano kahirap, gaano pagpapakasakit ang dinanas ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na siya po yung nag-anyong tao. Terrible po mga minamahal, doble-dobleng kirot at sakit ang kanya pong naranasan. Kahit na po siya po mga minamahal ay hirap na hirap, pilit pa rin niyang tiniis, hindi po siya nagreklamo, bagkus ginawa po niya, sumunod po siya hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon na ipinapakita po niya na mahal niya tayong lahat. Maging sa lahat ng mga kababayan po natin na hindi pa nakakilala sa buhay na Diyos, minamahal po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mayroong Kwaresma, may mahal na araw, may Semana Santa, na yan po mga minamahal ay sakripisyo ng ating pinakamahal na Panginoon upang tayo matubo sa lusak ng kasalanan, upang ang lahat na sasampalataya at maniniwala sa Kanya, sila po ay magkakamit ng kaligtasan at magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayong lahat na naririto, na napabilang sa Kanya pong tunay at banal na gawain, tayo lubos na pinagpala, sapagkat mula noon tanggapin po natin ang Diyos bilang sariling tagapagligtas, natamo na po natin ang kaligtasan. At ang kaligtasan na ating nakamtan, tayo ating pong ipinagtatrabaho. Amen. Sapagkat ang kaligtasan na atin natanggap, hindi po yan natatapos sa loob ng isang araw, sa loob ng isang taon, sa loob ng 10 taon, sa loob ng 20 taon, kundi sa pagpapatuloy na ating paglilingkod, pagtalima, pagsunod sa salita ng Diyos upang matamo po natin ang katiyakan, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya grabe pong dinanas ng ating pinakamahal na Panginoon, grabe pong labis ng pagpapahirap ang sinapit ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Kaya makita po natin ang pagpapahirap ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung hirap ng kanyang po naranasan, doble-doble po mga minamahal. Lahat ng iyan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Lahat ng iyan na naranasan ng ating pinakamahal na Panginoon, ipinapakita po niya na minamahal niya po tayo at iniibig niya tayo. Ayaw niya na tayo po mga minamahal ay maghirap pa. Ayaw na tayo po ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo, kundi inako na po niya para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal, ang ebanghelyo ngayon na ating po naririnig ay puno ng pambubugbog, puno ng pangungutya, puno ng pagpaparusa, at higit sa lahat, ang pag-ibig po mga minamahal at pagmamahal, habag at awa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ating lahat. Amen. Kaya sa ebanghelyo po mga minamahal na ating pinapag-aralan ngayon, dalawa ang pinapakita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang maging makabuluhan, yung tinatawag na pag-alaala sa mahal na araw, pag-alaala sa sakripisyo ng ating pinakamahal na Panginoon sa mahal na araw na ito. Una, dito po mga minamahal, sa unang araw ng Semana Santa, sabi nila po mga minamahal, dapat tayo po yung magkaroon nito, yung tinatawag na pagpapatawad. Basahin po natin Kolosas 2 at ang versikulo po ay 13. Ito po sinasabi sa mga taga-Kolosas. Ang kabanata ay 2 at ang talata ay 13. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo ng nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Amen. Amen. Ayon sa ating nabasa, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan,
Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, bago po tayo napabilang sa gawain na ito, naroon po tayo sa buhay mo makasalanan, magulo ang buhay, walang pagbabago, walang patutunguhan. Subalit po mga minamahal, nung tayo po ay maglingkod na sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng gawain na ito, dito po tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dito po tayo pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ng ating mahal na pastor, kapag ang kasalanan ay napatawad, sakit ay gagaling. Kaya ang tayong lahat na napabilang sa gawain na ito, nung tayo po ay baguhan pa lamang, may taglay-taglay po tayo mga sakit at karamdaman, walang lunas sa pagamutan, sa medisina. Subalit kung tayo po'y maglingkod sa buhay na Diyos, walang ginamit na gamot, tayo po'y pinagaling ng Diyos. Bakit? Napatawad ang ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po mga minamahal, huwag tayong mangamba na humingi ng tawad. Kaya ang tanggapin ng tawad po mga minamahal, kapag may humingi ng tawad sa atin, patawarin po natin sila. Amen. Kung ang Diyos nagawa niyang magpatawad, tao pa kaya? Kaya magagawa po natin yan po mga minamahal, na tayo po'y magpatawad. Kung hindi tayo magpapatawad, ang sabi ng banal na kasulatan, Mateo 6:14 hanggang 15, kung hindi tayo magpapatawad sa ating kapwa, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga na tayo pinagpapatawad. Minsan dahil hindi sinasadya, minsan ang ating kapatid, ang ating mga magulang, ang ating kaibigan, minsan nagkakasala sa atin, ngunit kapag sila po'y humingi ng pagpapatawad sa atin, humingi sila ng patawad, patawarin po natin sila. Nang sa ganon, patatawarin po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal, kaya matuto tayong magpatawad, matuto kang humingi ng tawad at matuto kang magpatawad. Amen. Bilang tao po mga minamahal, tayo po bilang tao na nasa laman pa, mahirap magpatawad. Amen. Mahirap magpatawad po mga minamahal, subalit dahil sa awat habag ng Diyos, makakaya po natin na tayo po'y magpatawad sa ating kapwa. Kaya ang sanglibutan po mga minamahal, kapag nagkasala ang kapwa nila, maging ang kanila pong pamilya, maging ang kanila pong malanak, maging ang kanila pong mga magulang, pumanaw na ang iba, hindi pa rin nila pinatatawad ang kanila pong mga mahal sa buhay sa laman. Amen. Subalit tayo po mga minamahal, dahil tayo po ay isa sa pinilit kinahabagan ng Diyos, kinaawaan ng Diyos, dapat matutunan po natin na tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nung sasabihin po natin, kapatid, yung katabi mo, kung hindi pa nagpapatawad sa mga humihingi ng tawad sa kanila, magpatawad ka naman. Everybody shall praise the Lord. Ganun po dapat po mga minamahal, huwag po natin patigasin ang ating puso. Sapagat kung inaalagaan po natin yung ayaw po natin magpatawad sa ating kapwa, inaalagaan po natin yung ayaw magpatawad sa ating kaibigan, sa ating kakilala po mga minamahal, ito po'y magbubunga po ito ng galit. Kaya kapag nagbunga ng galit ang puso ng tao, alam po ba ninyo, konting irita lamang, nagagalit na siya. Konting salita lamang, siya po mga minamahal, inis na. Bakit? Naroon po ang galit sa kanyang puso. Ayaw niyang magpatawad sa kanyang kapwa. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, marunong ating puso po mga minamahal na magpatawad sa ating kapwa. Nang sa ganon, manahan sa atin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya minsan, sa pagkikipag-ugnayan po natin sa Diyos, kapag ang ating puso at isipan ay puno ng galit, hindi mo mararamdaman ang banal na Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, sapagat ang banal na Espiritu Santo ng Diyos, mananahan lamang yan sa mayroong malinis na puso. Walang galit sa kapwa. Amen. Lagi po siya nagpapatawad. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dapat ganun po tayo, sapagat ang langit na inihanda ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, malinis na lugar. Walang makasalanan ng papasok po roon. Kaya dito pa lamang sa lupa, laging malinis ang ating puso. Sa kanan, sa likuran, ano po ang sinasabi po nina? Peace be with you. Amen. Manahan sa inyo
ang kapayapaan. Dapat ganun po tayo. Mananahan ang banal na Espiritu ng Diyos ang kapayapaan kung tayo po'y laging nagpapatawad sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, ito din po upang maging makabuluhan ang pag-aalaala sa mahal na araw sa naging sakripisyo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, maging mapagpatawad tayo sa ating puso upang mapalitan po ito ng kapayapaan. Amen. Pangalawa po mga minamahal, ang ikalawang aral na matututunan po natin sa ating pinapag-aralan ngayon, yung naging sakripisyo ng ating pinakamahal na Panginoon, pag-alaala sa mahal na araw, yung marunong ka at mahusay kang pumili. Lucas 23 verse 18. Dito po sa Lucas, Kabanata 23, ang talata po ay 18. Datapot silang lahat ay nagsisigawan paminsan, na nangagsabi, alisin mo ang taong ito at pawalan mo sa amin si Barabas. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung panahon po mga minamahal, hinuli ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano po ang dahilan? Bakit hinuli ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus at siya po hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus? Ano ang dahilan? Sabi ni Poncio Pilato po mga minamahal, wala siyang nasumpong kasalanan na ginawa nito ang taong ito, ang ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit bakit nangyari na ganap na siya po mga minamahal ay magdusa? Ito po mga minamahal ay plano ng Diyos sa mundo. Everybody shout, praise the Lord. At ganun din po, may nakasama rin po siya mga minamahal, isang taong po pusakal. Isang taong siya po mga minamahal ay mamamatay tao na ang pangalan nito ay si Barabas. Kaya nung panahong iyon, iniharap po sila sa pamahalaan. Pinagpili ang maraming mga tao kung sino ang dapat parusahan, kung sino ang dapat palayain, kung sino ang dapat magdusa na ipapako sa cross, at sino ang dapat palalayain. Sagot ng taong bayan, sumigaw sila, palayain si Barabas at ipako sa krus ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kung isang tao walang kasalanan at siya po mga minamahal ay paparusahan ng kamatayan, parang hindi patas ang batas. Ngunit ang mga bagay na iyon nangyari po mga minamahal dahil sa pagmamahal ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa mga tao sa mundo. Eh siya po ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay magdusa at maghirap at lagyan ng tinik ang kanyang ulo. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, sa kasunod na buwan, diyan na po mga minamahal, pipili na po tayo ng ilalagay kung sino po ang manunungkulan. Dapat marunong po tayong pumili sa mga taong handang sila po mga minamanguna sa taong bayan. Dapat marunong tayong pumili na sila po mga handang sumunod sa mabuting pagpapatupad ng batas. At higit sa lahat, piliin po natin yung mga taong may takot sa Diyos na patuloy na malayat maipangaral ang banal na salita upang ang mga kababayan po natin nasa lusak ng kasalanan, nasa barig ng karamdaman, magulo ang buhay, walang kapayapaan, sila po ay mailapit po natin sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos upang sila po ay sumampalataya, magkakaroon sila ng pag-asa, katiyakan, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, dapat piliin po natin yung mabuti, hindi ang masama. Amen. Kaya binigyan po tayo ng kalayaan po mga minamahal. Yung kalayaan na ito, piliin po natin yung mabuting bagay na makakabuti sa atin.
Hindi po yung mga masamang bagay na magpapasama sa atin. Sa paglilingkod po natin sa Diyos po mga minaman na sa ating pagkapasya, na kahit na ang tao ay nasa buong katotohanan, nasa kanya paano niya sundin, talimahin ang Ebanghelyo, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya dito po mga minamahal, hindi pinag-uusapan rito yung marami kang alam patungkol sa banal na kasulatan, hindi pinag-uusapan rito kung yung matagal ka na naglilingkod sa Diyos, kahit na matagal ka na, marami kang alam sa banal na kasulatan, at hindi mo naman tinatalima, sinusunod ang mabuting bagay ng kalooban ng Diyos, hindi rin dadaloy sa iyo ang masaganang pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil tayo po ay isa sa pinilit kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon para paglingkuran siya, dapat marunong po tayong pumili. Piliin po natin yung mabuting bagay na mapapaluguran po natin ng ating mabay na Diyos para tayo po ay maligtas, makapasok sa Kanyang kaharian para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya nakakalungkot isipin, yung ibang mga mananampalataya, dito na po sila tumanda. Kung kailan sila tumanda, nagkaedad, naroon po mga kanilang paglilingkod, urong-sulong. Kapag may pagsubok, talikod o atras. Kapag may pagpapala, hinahagbang nila ang kanilang paa. Dapat hindi po ganoon. Dapat laging pasulong. Hanggang marating po natin yung pananampalatayang nakalulugod sa ating pinakamahal na Panginoon para tayo tiyak ang ating kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Dapat ganoon po tayo po marunong pumili. Kaya dahil nakakatakot po mga minamang kapag ang kasamaan ang pinili ng isang tao. Ang kaaway po mga minamahal na parito sa ibabaw ng lupa na magkumwaring anghel. Amen? Magsasalita ng mabuting balita. Ngunit sa kalublooban po mga minamahal, pawang kasinungalingan lamang. Ang kanya po nga sinasalita po mga minamahal, nakamaskara. Siyempre kapag nakamaskara, hindi mo makikilala kung sino siya. Ganun po ang kaaway po mga minamahal. Kaya sabi po niya dito sa banal na kasulatan, Mateo kapitulo 7 at ang versikulo 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit na tupa o damit tupa, dadapa sa loob ay mga lubong maninila. Kaya po mga minamahal, tayo pinag-iingat ang ating pinakamahal na Panginoon, kaya dapat po tayong mas una sa ating po mga tinatawag ng wastong pagpili. Kaya kung pagpipiliin po tayo, minsan kabutihan sa kabutihan, mayroon pa rin dapat tayong pipiliin po roon. Ano mang pipiliin po natin? Yung mas mabuti, nakahihigit. Everybody shall praise the Lord! Dahil ang kaaway po mga magkumwaring magsalita ng maamong pananalita na akala mo ay pawang makatotohanan, ngunit hindi pala. Amen. Ganun po tayo po mga dapat maging maingat po tayo. Lalo na sa panahon po natin ngayon, nasa huling araw po tayo, tandaan po natin ang kaaway ng Diyos na si Satanas, gagawin niya lahat ng paraan para yung mga Kristiyanong totoo, naglilingkod sa buhay na Diyos, sila po'y mailigaw pa. Kaya maging maingat po tayo para hindi tayo madaya ng kaaway ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya anong gagawin po natin tayo mga mananampalataya? Simple lang. Manalangin lang ng mainam, magnilay-nilay, pagbubulay-bulayin po natin yung mga pawang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin para makasigurado po tayo na hindi po tayo magkamali sa ating pipiliin na pagtalimang pagsunod sa katwiran at kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. May kwento po mga minamahal, ito po ay mag-ina na yung anak na po mga minamahal ay bubuto na. Tanong ng kanyang ina sa kanyang anak, "Anak, sino ang ibubuto mo?" "Si ganito, Nay." "Bakit naman yan na napili mo?" Sagot ng anak. "Kasi na ito po ang akin napili sapagkat mayroon po siyang kakayahan manguna sa maraming mga tao. Mayroon siyang pinag-aralan, may kalidad po siya para mamuno sa pamahalaan. Kaya yun ang pinili po niya." At tanong naman ng anak sa kanyang mahal na ina, "Sino naman po ang pipiliin po niyong ibubuto?" "Inay," sabi ng sagot ng inanay po niya, "Basta ito." Wala siya po mga mere explanation para bakit niya ibubuto ang taong iyon. "Basta ito ang aking ibubuto." Napakadelikato pag ganoon.
Everybody shall praise the Lord. Dapat tiyakin po natin sapagkat yung manunungkulan, kumbaga sa pamahalaan, sila po ang mangunguna sa taong bayan. Amen. Ipapatupad din nila ang kanila pong kagustuhan. Kayo kung ang pinili ng isang tao hindi po mga minamahal, hindi mabuting bagay, ang karamihang tao magdudulot po mga minamahal ng hindi magandang pagsasama. Amen. Ngunit kapag mabuting tao, yung pinili mo yung nararapat sa manunungkulan sa pamahalaan, uunlad ang ating ekonomiya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Ganon din ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus po mga minamahal, 2,000 nakakaraan. Ang kasaysayan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ano po ang nangyari sa kalagayan ng ating pinakamahal na Panginoon? Sino po ang nagpahirap? Sino po ang naglatiko? Sino po mga minamahal ang nag-utos para pahirapan ng ating pinakamahal na Panginoon? Mga Parisiyo, mga eskriba na naging kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Nagplano po sila para patayin ang ating pinakamahal na Panginoon, maging sa ating panahon na ito. Pag ang kaaway, sila po mga minamahal ay gumagawa ng paraan para ang mga tao mahikayat po sila sa maling katuruan. Ngunit tayo, dati na po tayo nanggaling roon. Ngunit tayo lahat na naririto sa buong katotohanan, ating pinipili yung mabuting bagay na dapat sundin po natin sa paglilingkod po natin para tayo po ay lubos sa pagpalain ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Naalala ko tuloy, nung nasa Alaminos po ako, mga minapagdaan ko po sa malapit sa bayan, mayroon po itong nilalati ko po roon. May naglalati ko, yung may tao naman po mga nasasaktan. Sabi po mga minaman na nasasaktan, huwag mo masyadong lakasan dahil na masakit. Sabi po niya po sabi ng naglalati ko, binayaran ka naman eh. Everybody shall praise the Lord. Kaya makita po natin na mga ganung bagay po mga sa pag-akala po natin na nung araw ito po'y mabuti, ngunit hindi pala. Bakit? Tandaan po natin na walang sino mang tao na makakagaya sa naging sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Everybody shall praise the Lord. Sapat na ang naging sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon na paglalatigo, pagbubugbog, pagpapakasakit at pagpapahirap ng ating pinakamamahal na Panginoon para ang mga tao na maniniwala sa Kanya, sila po ay maligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya ngayon po mga minamahal kong kapatid, taon-taon, ipinagdiriwang yung tinatawag na mahal na araw, ngunit hindi nagiging makabuluhan dahil sa mga tao'y nagiging makasarili, nagiging makamundo, ang mga layaw sa laman ang kanila pong ginagawa. Amen. Si Kristo ang nagdala ng solusyon sa lahat ng problema ng sanglibutan. Yang ang tunay na layunin po mga minamahal, layunin ng ating dakilang Diyos. Bakit may Kwaresma, may Simana Santa, may mahal na araw? Ngunit mali ang interpretasyon ng sanglibutan sa mga bagay na ito. Everybody shall praise the Lord. Kaya gawin natin makabuluhan ang pag-aalaala sa sakripisyo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kung papaano po tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, lahat na nagkasala sa atin, patawarin po natin sila. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kung papaano po tayo po mga minamahal, pinagpala ng Diyos, ibahagi po natin sa mga kababayan po natin na hindi pa nakakilala sa Kanya. Kaya gawin natin makabuluhan ang pag-aalaala sa naging sakripisyo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus ng wastong pagpili. Piliin po natin ang maglingkod sa tunay na Diyos upang tayo po ay magkaroon ng katiyakan, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa lahat ng ating puminamal na kababayan na walang sawang umaantabay sa gawain na ito, lumapit kayo sa Diyos. Paglingkurin niyo po ang mahal na Panginoon para dumali po sa inyo ang masaganang pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon. Katulad po namin
namin. Magbuhat ng kayo po'y naglingkod sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng gawain ito. Pinili po namin paglingkuran ng buhay ng Diyos. Dito po kami pinagpala. Nagbago ang aming buhay. Pinagaling ng Diyos ang aming mga sakit at karamdaman. Nilutas ng Diyos ang aming mga problema. Binigyan po kami ng kapayapaan sa puso at isipan, higit sa lahat katiyakan, kasiguruhan sa buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating dakilang Diyos sa awiting ito. Sinugo siya. Eagle. Bawat tao sa mundo ay nagkasala. Bawat kasalanan, kamatay ay kabayaran. Nalalaman mo ito'y katotohanan. Nais mong mabayaran sa sariling paraan. Subalit, hindi natin kaya pagkat tayo'y di karapat-dapat. Hallelujah, hallelujah! Ang tangi lamang kabayaran ng kasalanan ay bigay ng Diyos, ang biyayang walang hanggan. Sinugo siya nagdahil sa iyo. Doon sa Kalbaryo, dugo niya'y nabuhos. Hallelujah, hallelujah! Si Jesus ay ibinigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nais niyang ikaw at ako ay makapiling. Subalit ang tao'y matigas ang kalooban, umiisip, gumagawa sa sariling paraan. Subalit hindi natin kaya pagkat tayo'y hindi karapat-dapat. Mga minamahal, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Luwalatin po natin siya, papurihan po natin siya sa ginawa niya pong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 nakakaraan, na ang Diyos, siya po ay ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya po ay pinahirapan, siya po ay inalibura, siya po ay sinaktan, ngunit lahat ng bagay ay kanya pong tiniis upang tayo pong lahat ay matubos sa lusag ng kasalanan at magpamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah! Sinugo siya nang dahil sa iyo. Doon sa Kalbaryo, dugo niya'y nabuhos. Si Jesus ay ibinigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Sinugo siya nang dahil sa iyo. Doon sa Kalbaryo, dugo niya'y nabuhos. Hallelujah! Si Jesus ay
ay ibinigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin, upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Tayo pong lahat ay manalangin. Pagkatapos po natin manalangin, tayo po ay dadako tayo sa ating pangangailangan kung tayo po ay may taglay pang mga karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Isipin po natin ang kamay ng ating mahal na pastor na kapatong sa ating ulo. Sawayin po natin lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Kung tayo po ay may mabigat na problema, dalawang kami ng kataas, sawayin po natin yung sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang bawat isa sa amin, nagpapakumbaba po kami. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po kami nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami at kaawaan, O Diyos. Sa aming patuloy na paglilingkod po namin sa iyo, patuloy mo kaming turuan na matuto po kaming magpatawad sa aming mga kapwa na nagkasala sa amin. Matuto po kaming magpatawad at matuto po kayong pumili ng pipiliin po namin ang mga mabubuting bagay na ayon sa ipong banal mong kalooban upang kami may tumanggap ng kaligtasan at magmana ng buhay na wala hanggan. Ano man pong kailingan ng aming pong minamahal na kapatiran sa oras na ito, ambutin mo na yung magpala mong kamay sa lahat may taglay ng sakit at karamdaman, pagalingin mo sila sa manang lulupay-pay, i-revive mo. Patuloy kang magligtas sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, mahal na Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, sa physical, sa material, sa financial, gisala sa spiritual na pagpapala, at maging ang aming mahal na pastor, mahabang buhay at kalakasan na patuloy may pagkaloob sa na kanila pong pamilya. Pagpalain mo po sila at inangkin na po namin ang tagumpay, katugunan ng aming mga panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po magsabing amen. At sa iyo pong mga pangyarihan pangalan na ay pong sinasaway lahat ng uri masakit at karamdaman, mula ulong katalampakan, tibes, diabetes, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina, magawa ng kaaway sa lahat ng mga mananampalataya. I command you cast out right now in the name of the rest. Jesus, be healed, be strong, be blessed, abound in blessing in the name of the rest. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang katuparan ng ating mga kailingan ay nasa atin na tayo pong lahat ay magpasalamat. Lulundag po tayo na 3 beses, sabi sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At dito po nagtatapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus.